magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Ang mensahe ng butil ng kape isinalin sa Filipino ni Wilita A. Enrijo. Ang araw, habang nagbubungkal ng lupang magsasaka, narinig niyang nagmamaktol ang kanyang anak na lalaki. Narinig nitong binabanggit ng kanyang anak ang hirap at pagod na naranasan sa pagsasaka at pagbubungkal ng bukirin. Ayon pa sa anak, naramdaman niya na hindi makatarungan ang kanyang buhay dahil sa hirap na nararanasan niya. Sa pagkakataong iyon, tinignan ng ama ang anak at tinawag niya papunta sa kusina. Nagyan ng ama ang 3 palayok ng tubig at saka isinalang sa apoy. Walang narinig na anumang salitaan sa mga oras na yaon. Hinayaan lamang nila ang nakasalang na mga palayok. Di nagtagal, kumulo ang tubig. Sa unang palayok, inilagay ng ama ang karot, sa pangalawa naman ay mga itlog, sa panghuli, butil ng kape ang inilahok. Sa tingin mo, ano ang maaaring mangyari sa karot, itlog at butil ng kape na aking inilahok? Tanong ng ama. Maluluto, kibit balikat na tugon ng anak. Makalipas ang 20 minuto, inalis ng ama ang mga baga at pinalapit ang anak sa mga palayok. Damhin mo ang mga ito, hikayat ng ama. Ano ang iyong napuna? Bulong ng ama. Napansin ng anak na ang karot ay lumambot. Inutusan naman siya ng ama na kunin ang itlog at hatiin ito. Simulang magpaliwanag ang ama tungkol sa dinaanang proseso ng karot, itlog at butil ng kape. Pare-pareho itong inilahok sa kumukulong tubig, subalit iba-iba ang naging reaksyon. Ang karot na sa una ay matigas, malakas at tila di matitinag, subalit matapos mailahok sa kumukulong tubig ay naging malambot na kumakatawan sa kahinaan. Ang itlog na may puti at manipis na balat bilang proteksyon sa likidong nasa loob nito ay naging matigas matapos mapakuluan. Samantala, ang butil ng kape nang ito ay mailahok sa kumukulong tubig ay natunaw, ngunit kapalit nito ay karagdagang sangkap na magpapatingkad dito. Alin ka sa kanila? Tanong ng ama sa anak. Ngayon, nais kong ikintal mo ito sa iyong isipan. Ang kumukulong tubig ay katumbas ng suliranin sa buhay. Kapag ito ay kumatok sa ating pinto, paano ka tutugon? Ikaw ba ay magiging karot, itlog o butil ng kape? Usal ng ama. Ikaw ba ay magiging karot na malakas sa una, subalit nang dumating ang pagsubok ay naging mahina? O kaya naman ay magiging tulad ng itlog na ang labas na balat ay nagpapakita ng kabutihan ng puso, subalit nabago ng init ng kumukulong tubig? Ang itlog ay nagpapaalala na minsan may mga taong sa una ay may mabuting puso, subalit kapag dumaan ang pagsubok tulad ng sigalot sa pamilya o mga kaibigan, sila ay nagkakaroon ng tigas ng kalooban upang hindi igawad ang kapatawaran sa nagkasala. O maging tulad ka kaya ng butil ng kape na nakapagpabago sa kumukulong tubig? Kapuna-puna na sa tulong ng butil ng kape, nadagdagan ng kulay at bango ang kumukulong tubig. Paliwanag ng ama. Kung ikaw ay tulad ng butil ng kape, ikaw ay magiging matatag sa oras ng pagsubok. Hindi sa lahat, ikaw mismo ang magpapabago sa mga pangyayari sa paligid mo. Dagdag na paliwanag ng ama. Paano mo ngayon hinaharap ang mga suliranin sa iyong buhay? Ikaw ba ay sumusunod lamang sa kung ano ang idinitikta ng sitwasyon o nagsusumikap kang maging matatag sa harap ng mga pagsubok? Gayun din, patuloy ka rin bang lumilikha ng positibong pagbabago na dulot ng di magagandang pangyayari? Na anak, ikaw ba ay karot, itlog o butil ng kape? Tanong muli ng ama. Ngumiti ang anak, kasunod ang tugon. Ako ay magiging butil ng kape, katulad mo, mahal na ama.
Ang mensahe ng butil ng kape, isinalin sa Filipino ni Wilita A. Enrijo.